please introduce yourself? My name is Cheryl Devesa Valencia from Batangas City. Okay, so when did you first come to Korea? June 8 to June 2023. And you are from Batangas, as far as I Yes, know, right? So, the province of Batangas. okay, so could you tell me about the process, how you come to Korea? Nag-apply kami sa aming LGU ng Padre Garcia because ang nakakasakop sa akin is Padre Garcia of Batangas. So, nag-apply kami ng Padre Garcia. Doon din kami nag-training. But when we need to pay for the ticket, for the visa, like that, we go to the city of Batangas. Magkano po lahat? Our ticket is 35,000. So, you came here with your boyfriend, that must be like 40K? Yes. 40, 80K, diba? 80K. Okay. All in all, the visa, the medical, the transportation going to Manila to Batangas, like that. Okay. And then bago kami kasi i-medical sa Manila, may medical din kami sa LGU. So, bali, nagdoble gastos yun. So, kaya umabot siya ng all in all is 80. Okay. Kasama na lahat, 80,000 per head. Ang mahal talaga, diba? Super. Okay, so you came here on June 9th, right? June 9th. And We start on the work is June 11. okay, then how long can you stay here? Until November? November 6. Okay. So, on the first day, when you came to Korea, where did you start working? June 10, we rest on the accommodation house because we need to get a medical. Okay. Like, basta medical, sa mata, sa dugo, like that. And then we start, the work is June 11. On my first day, lahat yung naramdaman ko kasi hindi na normal eh. Yung mga patapik-tapik sa ganito ng manager. Parang inoobserbahan ko naman sa kanila kung ginagawa sa lahat. Pero normally naman, sa akin lang niya ginawa. Which is naguhugas kasi ako ng petchay na gagawing kimchi. So, ang posisyon ko noon, nakaganon. Siyempre kanina. Oo. Dumaan siya sa likod ko, bigla niya tinapik yung pet ko. Sino bang Gago hindi ka talaga? magugulat doon? Sabi ko, ay putik, napaganon ako. Tapos tinanong ko doon sa mga taga Batangas din na nadat na namin doon. Una sila sa amin ng 1 month kasi dumating sila dito is April. Sabi ko, normal ba yun? Yung tinatapik-tapik yung hinahampas yung pet? Hindi, biro na lang yun sa kanila. So, pinalampas ko. Yeah. Kasi nga, ang alam ko nga kasi, normal, sabi nga nila, wag ko na lang daw intindihan kasi normal lang. Which is, nakikita ko naman sa akin sa mali. That's so normal. That's sexual harassment. That should be never happen. Then the next day, ganun ulit yung nangyari. Tapos nung itatas niya na ulit, sabi ko, no. Doon ko nakita yung reaction na, no, okay, hindi niya ginawa. Anong sabi nito? Okay na? Sabi nung manager, okay, hindi niya tinuloy yung topic. So, ibig sabihin, natatakot sila kapag sinasabi ng hahawakan mo na no. Kapag pinanindigan mong no, hindi ka nila talaga gagalawin. Okay. So, depende kung So, natutunan ko yung gano'n. Pag sinabi kong no, hindi naman niya tinutuloy. Kaya lang, maraming beses siyang mag-a-attempt. Okay. Na hanggang sa nakasanayan ko na parang yung biro-biro na lang. Hanggang sa dumating kami sa point na ako na lang yung babaeng pinapapasok niya. Which is, ang kasama ko, 5 lalaki, na uutusan niya lang ng gagawin sa labas ng factory. Tapos ang maiiwan lang sa loob ng factory, ako lang. Na hindi normal naman talaga yun. Syempre. Nakakagulat na sa dami-dami niyang tauhan, ako lang yung papapasukan niya, paglilinisan niya ng buong factory. Which is hindi naman linis ang nangyayari. Papasok siya doon sa loob. Gusto niya kung makorner doon sa hindi hagip ng camera. Kasi may CCTV sa loob ng factory. Na sa kalakan ng production, magkaganon yun na camera. Ang gagawin niya, doon sa bandang papasok na ganito niya, ako ipapasok. Tapos may Google Translate siya doon. Ang una kong nabasa na hindi ko maintindihan, kasi nga magulo. Ang tinranslate niya doon sa Google Translate, gusto kitang bigyan ng blowjob. Ang lalaki ng sulat noon. Sabi ko, ano to? Hindi, binasa ko na. Gusto kitang bigyan ng blowjob. Nagpaulit-ulit sa utak ko, blowjob. Di ba parang ang bastos naman nun? Bastos talaga. Ilang taon siya? 52, parang ganun. Pero kalbo na siya. Wala na siyang... Kalbo talaga. Kalbo na. Matanda na, ganun.
Sabi ko, what? Tapos nag-break time na noon. Di nawala yung usapan na gano'n. Bumalik ako sa kanya, pumunta ako sa kanya sa labas, nagkakape kasi siya. Dumais ako sa kanya, nag-google din ako, anong ibig mong sabihin na blowjob? Di yun, itinranslate niya ulit na gusto niyang mangyari, anuhin yung kanya. Okay. So, doon ko na anuhan na bastos. Kaya hindi na ako nakapagtrabaho. No? Tapos nung hapon, nung uwian na namin nung alas 6, gusto niya siya maghahatid sa akin sa bahay. Which is yung limang lalaki na nandun, ikasamahan ko sa bahay. Gusto niya, ibukod ako ng uwi. Sabi ko dun sa mga lalaki, huwag kayong papayag na na dadalhin ako nung hatid ako sa bahay kasi magkakasabay tayo eh. Yung isa namin kasama, gusto niya akong isabay. Gusto niya akong pasamahin dun sa manager bilang respeto daw. Sabi ko, hindi. Tapos ito, si Alvin, sabi niya, Wait, which is your boyfriend, right? And who's your boyfriend? oh yes. Sabi niya, sabi niya dun kay Erickson, ba't ako ibibigay ng ganun kadali? Hindi siya pumayag na na hindi napasabayin ako sa manager. Buhat nun, parang nagaganto na yung manager. Sabi, you don't like? O, gumaganon siya. Sa akin may meaning kasi yung ganun. So, parang ang isip ko sa ganun, may araw ka din sa akin kung hindi ka papayag na ganun. Which is sa akin ko lang naman. Inisip ko lang naman na ganun. Tuloy pa rin yung trabaho kahit ganun. Tapos hindi na ulit yun. Hindi na niya ako pinapansin sa factory. Kung yung sabi nga nung iba, hindi na ikaw yung paborito kasi hindi na ikaw lagi yung tawag-tawag. Which is dati kasi, kapag yung nung paborito pa, lagi na, Cheryl, kahit wala kang gagawin, basta nasa tabi ka lang niya. Kahit walang iuutos sa'yo, basta nasa tabi ka lang niya, masaya na yun. Ngayon, nagsunod-sunod yun. Nagtanong kami sa kanya ng sahod about the salary because it's almost 2 months and a half na. Wala pa kami natatanggap kahit kalahati man lang. Ang bagong pinapakabulang lamang sa amin, yung cash advance is only 100. Ano yung kabul in Tagalog? Cash advance. Cash advance. Babali, gano'n. Tigwa 100 lang kami. So, mararating nung 100,000? Kakain ka sa bahay, may mga personal na pangangailangan ka din. Tapos, ganun nga, yung 80,000 na hinutang mo sa Pilipinas nakanganga. Kasi, di ba, ang ine-expect nila sa unang sahod namin, kaya na namin bigyan yun eh. Pero walang nangyaring ganun. Kasi nga, pagdating namin dito, nagulat kami na may rules na pala na kukuhanin ng coordinator yung kalahati ng sahod namin na 2 buwan. Yun ang So, yun, napabigay yung sahod namin ng unang kalahati is 2 months and a half. Already kami nakastay sa factory. Okay. Tapos, makalipas ng another half of the month, kasi dumating yung mga taga-agriculture sa factory, bumisita. So, napilitan silang ibigay yung another half of 2 months. Okay. Tapos, pagkatapos nun, hanggang ngayon, hanggang ngayon, wala pa rin sahod. Tapos, parang nagpunta sa akin natatandaan ko kasi pumunta sa bahay namin si Teddy nang sabi niya, wag sasabihin, Teddy is the coordinator namin, no? Wag niyang Teddy? si Teddy. Koreano siya. Wag daw sasabihin na pumunta siya sa bahay. Pumasok siya sa loob ng bahay, nakahiga ako sa kwarto namin, ginising niya ako noon, nagulat nga ako, nahihimat-matan pa. Sabi niya, wag daw sasabihin na pumunta siya. Kasi meron daw nagreklamo daw yung batang manager na yung kasamahan namin na si Marisa na taga Batangas din na fine-flirt daw yung batang manager. Tinatanong ko, bakit ako ang kakausapin? Sabi ko, why you need to talk to me about Marisa? Why you don't directly talk to Marisa? That's why you know what about the complaint of our manager. Hindi naman siya nagpunta doon. Ang weird lang. Tapos kinabukasan noon ang nangyari, dinala kami sa farm ni Marisa. 2 lang kami ni Marisa. Ang haba-haba ng farm, kami lang yung pinagbunot ng damo. Which is yung damo naman, babago pang sumisibol, hindi pa nagkakaroon ng kalayaan man lang doon sa lupa na humaba-haba ng konti. Doon kami napaisip, may mali, may problema na doon sa amin. So, nakailang araw, siguro 5 araw na ganun. Ultimo pathway nung may mga plastic na tanim, pinabubunutan sa amin, which is normally ang ginagawa nila doon, ini-spray lang ng laso. Ang pinagawa sa amin ni Marisa, pinabunot yun isa-isa. Yung si Marisa, dumating sa point na naman na siya ng pakaramdam nun. Nagsukal siya ng tanghali kasi sa sobrang init. Kasi nakabilad kami sa arawan. So, ang ginawa ko,
Iniakyat ko siya naiyak ako, dun sa taas ng hallway para lang magpahinga. Siyempre, kasamahan mo yun eh. Kaya tutulungan mo. Binigyan ko siya ng tubig. Tapos dumating yung employer namin, yung CEO. Nagsisigaw na siya dun. Sumigaw siya. Na dinuduro-duro kami. Sabi niya, parang ang pagkakaintindi ko nun, hindi kayo nagtatrabaho. Ba't hindi kayo nagtatrabaho? Ba't namamahinga lang kayo? Tinaray namin mag-explain. Sabi namin, sumusuka kasi masama yung pakiramdam. Kailangan ng pahinga, pinainom ng tubig. Pero hindi niya kami pinakinggan. Ang sabi niya sa amin, Chibika, Philippine. Sabi ko, agad. Uuwi ka agad ng Pilipinas. Ganun, dinuduro-duro niya kami. Pero dapat kasi hindi siya magagalit ng ganun. Kasi 3 o'clock yun eh. 3:30 na pasado, wala kaming short break. Kailangan namin ng break time. Wala nga kaming tubig nun. Nasa farm kami, wala kaming binigay na tubig. Alam mo, binibigay sa amin na ice cream. Paano maanuhan ng uhaw yung ice cream? Di lalo ka lang na uhaw nun. Tapos yun nga, pagkatapos nun, kinabukasan, sabi sa amin, holiday daw kami. Hindi kami pumasok. Kala namin, holiday nga lang talaga. Tapos nung pangalawang holiday pa rin. Sabi ko, bago tumawag sa coordinator namin, ang sabi, nirelease na daw kami ng CEO. Hindi na daw kami papasok kahit kailan. Ang saklap lang, bago sasabihin ni Teddy, ng coordinator na, there's nothing wrong with you. Your CEO, the manager said, there's nothing wrong with you. Sa akin daw, there's nothing wrong with you. Sabi ko, there's nothing wrong with me. Why I need to go home? Why they need to tell me that I need to go home if there's nothing wrong with me? It's basically like, they are trying to take advantage of you, right? Then you are refusing that one, then they're just kicking you out, right? Tapos tinaray kong kausapin si Kalbo kasi tawag ko dun sa manager na isa kasi nga yung sa mas matanda na nanghaharas sa amin. Hindi ko alam kung harassment talaga yun, pero basta ang alam ko sa sarili ko, hindi normal na ginagawa ng tao yun. Nung minsan nag-half day kami, kasi pinaglinis lang kami noon ng factory. Siya naghatid na sa bahay, 3 kami babae, 2 tunay na babae, 1 tomboy. Tomboy. Tapos unang bumaba ng bahay yung 2 kasi magkasama sila sa bahay. Yung bahay ko medyo malayo pa doon sa bahay nila. So huli akong bumaba. Nung malapit na doon sa bahay namin, itinigil niya yung kotse. Hindi pa naman totally tigil, umaandar pa siya, pero parang paparking pa lang siya ng maganda. Naguhubo na siya ng sentron. Nag-aalis na siya ng sentron, tapos nilalak niya na yung pintuan ng kotse. Sabi ko, bakit kaya ganun? Ang ginawa ko, sinalipot ko lahat ng gamit ko. Para kung halimbawang mabuksan ko yung makakatakbo ko kagad. Ang nangyari, na hindi pa niya nakalak na lahat ng pintuan, hindi pa niya nahuhubad lahat nung short niya. Binuksan ko kagad yung yung pinakalak ng pinto kasi pag ginanon mo yun, mabubuksan yun. Pagtingin ko sa kanya, ipinapaano niya sa akin yung niya, yung ewan kung ang tawag doon. Basta nung mabuksan niya ang pangit. Nung mabuksan niya yung zipper niya, pinapaano niya sa akin yung ari niya. Yun ang hindi ko makakalimutan talaga. Ang hirap pagka naiisip mo na hindi mo akalain dadanasin mo dito kasi gusto mo lang naman kumita ka ng pera. Pagbukas nung kotse, hindi ko naman alam na babagsakan ko pala yung kung sa atin kasi paso yun yung taniman ng halaman. Kaya lang mahalapad yun. Kaya pagbaba ko ganun, napasubsob ako. Tumama dito sa tuhod, tsaka ito nagsugat. Tapos agad nang inisip ko kagad nun, okay lang magkalalaglag yung gamit ko, basta makatakbo ko. Kasi once naabutin ako, baka kung saan ako dalhit. Buti na lang yung pagtalon ko, pagbaba ko, nasa baba pa yung mga Mongol na bagong dating. Inahatid din kasi sila sa bahay ng ibang driver. Kaya parang nakampante na rin ako na hindi na rin ito bababa. Pero nag-thank you pa rin ako sa kanya parang respeto na rin kasi manager mo yun eh. Kasi nga gusto mong mag-stay, gusto mong matapos yung kontrata mo kasi nga gusto mong makabayad ka ng utang mo sa Pilipinas. Yun lang talagang gusto mo eh. Hindi mo naman nakalain na abutin yung ganun. Tapos yun nga, humantong sa sabi, i-release na daw kami. Wala na daw kaming trabaho.
doon na-stress ako talaga. Hindi na ako kumakain. Taong bahay ka lang, hindi nag-iintay ka ng ibabalita sa'yo kung uuwi ka na ba ng Pilipinas o dadalhin ka sa ibang employer. Ang iniisip ko naman, kung dadalhin ako sa ibang employer, parang panibagong pakikisama na naman. Hindi mo alam kung ano dadatnan mo. Kaya lang hindi naman nakikipag-usap sa amin si Teddy. Hindi rin naman ako makapag-open ng tungkol dun sa sahod kasi gustong-gusto kong makuha yung natitira ko pang sahod. Kasi parang papatak pa na 2 months salary pa. Kasi dalawang kalahati tapos isang buwan na buo. Di dalawa pa yung buwan. You know, first of all, I feel very sorry for what happened here in Korea. And I apologize on behalf of Korean. So, how did you know Ate Amy from the first place? Yung sa lahat kasi nang nangyayari sa akin dito, hindi ako natawag sa pamilya ko, sa nanay ko sa Pinas. Kasi ayaw ko rin, na-stroke kasi yung tatay ko. Your phone is not working in Korea, right? Yes, I'm not contacting my mom because Yeah. ayaw ko rin naman na mai-stress dahil lang, basta ang inaano ko lang sa kanila, okay ako dito eh. So, ang tita ko na dating nagtatrabaho dito, ang kinokontak ko, may mga kaibigan siya, which is si Ate Odette. Tapos, from Ate Odette, pinakilala niya sa akin si May, si Ate Ami, kasi kakilala yata yung si Boss Mark, yung asawa niya. Yun, tapos sabi ni Ate Odette, kontakin ko nga daw to, tas kami na lang daw yung mag-usap. Yun, hanggang sa, sabi ko kay Ami, tulungan na lang kami kasi ganun nga, pinapaimpake na ako nung araw na yun eh. Okay. Hindi ko alam kung saan ako dadal ko, kaya lilipat mo uwi na ng Pinas. Tapos yun, nirescue niya kami nung gabi. Ganun ko siya nakilala, kay Ate Odette. Could you tell us what happened after the rescue? Like, after the rescue, it's been 2 days, right? So, Kabado pa kami nung kasi ang tagal eh. Akala namin hindi na dadating. Sabi ko, naku, patay, hindi na tayo makakatakas dito. Tapos yun nga, nung makita namin kayo na gano'n, dumating kahit 10 oras ng gabi, nakahinga na kami ng maluwag noon. Sabi namin, bahala na lang. Kaya yung gamit namin, gulo-gulo, may nasa kahon, may nasa ano, kaya ang gulo. Basta ang alam namin, gusto namin tumakas lang. Tapos hindi namin inaasahan na na gano'n, yung hindi gano'n ka-comfortable yung mapupuntahan namin. Kasi pag alis namin doon, sabi ko, expect the worst. Bahala na lang, gano'n. Pero nagulat kami na naka-hotel kami na ganun kaganda. Tapos, hindi pa kami nagutom. Kahit yung nakakahiya kasi ang layo ng binayahe, na hindi mo naman nakalain na ganun kayo mag-e-efforts. Kaya sobrang thankful talaga. Hindi namin inaasahan na ganun. okay. Tapos nakarating pa kami doon sa hindi, parang ang hirap-hirap mo marating ng lugar na yon. Yung sinama kami ni Ami kahapon. Sobrang ganda. Parang malimutan mo lahat ng ng isipin mo sa buhay nung makita mo yun. Tapos yun nga, yung banding kagabi na sulit. Sobrang sulit. Kaya, sobrang thank you. Thank you talagang walang katapusan. Wala nga naman po talaga. Wala nga naman. Sobrang thank you talaga. Nakakatuwa. Hindi mo inaasahan na ganun. Na may mga willing tumulong sa'yo kahit wala kang hinihinging kapalit. Yung iba kasi, hingang ka ng ng halimbawa yung pera, ganun. Pero wala. Tuloy na tuloy lang yung gasto sa'yo kahit wala kayong mapapala sa amin. Mabuti ang galing ni Boss Ami. Kaya thank you. Super thank you. Wala nga naman. So, since you've been kicked out from that ugly farm, right? So I guess they desperately need a job, right? So Ate Amy, she found a decent job over here, so you can work as a waitress here in Korea. But how much is the salary in the restaurant that they're gonna work? Maybe 2.2 something. In pesos. Okay, so mga 80, 70 siguro. 90K in a month, but everything is included, right? So a house is free and Same din doon sa factory. Kasi yung pinirmahan namin kontrata doon is 2.3. but
Pero mahal ng bahay namin doon. But in your new job, that's Dinideduct nila sa sahod. ang kalakaran nila doon, kapag kalahati-kalahati pa lang yung nakukuha mo na sahod, 150,000 won ang kinakaltas lahat sa bahay. Bahay, electric bill, wifi, tubig, basta ganun. they deducted. Deducted sa 2.3. Tapos, kapag buo mo nang nakukuha yung sahod mo, gagawin nilang 200,000 yung kinakaltas. Kuripot naman. Diba? Kuripot talaga. Deduct ka dyan. Ay, no work, no pay kami. Paano pagka ganun, pinagtitiripan kami lagi, napapaginitan kami lagi, no work kami lagi, ano sasahodin namin? Di lalo kami walang pinadala sa Pinas, hinuhod din naman nila ang sahod namin. Bago nila ibigay yung isang buwang sahod, bibilang ka muna ulit ng isang buwan pat kalahati bago ibigay yung nakaraan mo. Di ba kung tutuusin, hindi dapat In nag-aabot-abot Korea, na ganun. still happens. Not in my territory. Okay, so Hindi Okay. kasi nagtatrabaho yun hindi sumisigaw. Kaya yung ilang buwan namin doon, parang naging sounds na namin yung sigaw niya. Yung esekya. Yung lang, ano ba ibig sabihin ng esekya na yun? Ezekiel means hayop ka in Tagalog na hayop ka. Sir, esekya. Bago-bago yung gaganunin. Parang ano. Sapak. Gaganon sa noo, sa bato. Sabi ko, no. Be shy, you know. Alam mo naman Ashamed ang of mga it. Pilipino, di ba? Pagka talagang willing kang tapusin yung ano mo, hanggat kaya mong tiisin, titiisin mo eh. Yun ang inano ko, yun ang nilagay ko sa isip ko. Titiisin ko to, kaya ko pa naman eh. Yan din yung isang rason kung ba't hindi ako nag-report doon sa ginawa sa akin. Kasi So, gusto ko talagang The day after you rescued, I heard like 11 new Filipina. May The- bagong 11 na Pilipinang dumating sa same factory. Ayun ang nakakatakot doon. Puro babae, uuwi na yung... Tapos sa September 22, uuwi na lahat ng lalaking Batanggenyo. Okay. Kasama yung isang babae at saka yung tomboy. Ang maiiwan na lang doon, 4 na Mongol na babae at saka yung 11 babaeng Mongol. Pilipino. Wala silang itinirang lalaking Pilipino. I think I should go there again. 11 yeah, yun. try to rescue them. Every one of them, right? This is not correct. Okay. My God. Thanks for your interview. Okay. I hope you will be happy in Korea from now on. You know, save some money. Salamat sa inyo. Super thank you. Wala Kasi ka hindi naman- kami makakalabas talaga doon kung hindi dahil ni aming magandang babae. Pasalamat at nakilala namin si Odette, sa Ate Odette. Through may tita. Tapos from tita to Tapos to Ami to you. Kaya thankful. Super thankful.